Isipin nyo, 13 years na ako dito. Ngayon ko lang nasaksihan to. Grabe! Happy Fiesta! At tulad nga ng inaasahan, nangyari na nga. At pagkatapos ng ilang buwan, ay muli nating masasaksihan ang pagbabalik ni Daddy Spike. From the province of Nueva Vizcaya, welcome back to my hometown, Malolos, Bulacan. Level 15, Bijoke. Only in Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. I'm back. Nasa Malolos, Bulacan na tayo ngayon. Umuwi muna ako saglit. Babalik naman tayo ng Nueva Vizcaya. May mga kailangan lang akong asikasuhin dito kasi parang ang dami ko rin mga naiwan na hindi ko na aasikaso. Marami rin akong kailangan explain sa mga nagtatanong ng aking mga balak or plano sa aking buhay pagdating sa usaping Nueva Vizcaya. Paano ba yung anak ko? Paano yung nanay ko? Papayag ba naman akong maiwan sila dito? Siyempre dadalhin ko sila doon. May mga bagay na hindi naman kailangan madaliin. Alam niyo yun? Yun yung natutunan ko nitong mga nakaraang taon. Hindi lahat ng bagay minamadali. Hindi lahat ng desisyon ay paura-urada. Dapat takbong banayad lang, sabi nga ni Direk Gino. Na hanggang ngayon, iniyayaya kong pumunta ng Nueva Vizcaya, napakadaming dahilan. Siguro napaka-busy lang niya talaga siguro ang tao ngayon, pero gustong gusto niya pumunta ng Nueva Vizcaya. Tatalian ko na yon. Kikidnapin ko na yun si Direk Gino at dadalhin ko yan ng Nueva Vizcaya. Parang mayroong pumapara sa akin dito. Sabi ko na nga ba eh. Saglit lang, ayan. Sakto-sakto meron ako ditong sticker ni Boy First Time. Kasi ano to eh, mga kabarangay ko to eh. Hello! Ay, ilang kayo? Ilang kayo? 1, 2, 4. Sino kanina pa ikaw namin sinusundan. Akala ko nga kasi may atraso na naman ako eh. Dagdagan natin. Mga taga dito yan. Nanervous na tuloy ako sa mga nagbubusi-busina sa akin kasi feeling ko may violation ako palagi eh. Ate, gusto mong sticker? Hello po. Hello po, ayan. Mga kabarangay! Kala ko si Kuya Uding. Ay, si Kuya Uding? Sino po si Kuya Uding? Simula sa araw na to, ako na si Kuya Uding. Hindi, joke lang, joke lang. Taga, dyan po kayo? Dyan po kayo? Taga dyan lang din po ako. Alam ko na po. Si Boy First Time. Opo, ako po yun. Pogi po. Hello Opo, pogi po. Sinong ikakasal at may ano? Ganyan nga kami sa wedding. Sa wedding. Taga dito po kayo? Santa Rita. Taga Santa Rita? Ha, magkakalapit lang pala tayo. Santa Rita rin daw. Andyan lang po ako sa looban. Ay, dito po papasok? Opo, opo. Hindi naman po, hindi na po lalabas ng ano na to. Diyan lang sa sulok-sulok. Opo. Salamat. Peace, ma'am. Sige po. Bye-bye, bye-bye. Alright, let's go. Kaya pala ako hinahabol. Akala ko may nagagalit sa akin o may napinahan ba ako o minsan nakakabar yung ganun sa totoo lang eh. Pero pag alam ko naman na first timer, matikan hihintuan ko yun. Walang dahilan, walang malaking dahilan para deadmahin ko kayo sa kalsada kapag nakita ko kayo. Pag alam kong
first timer yan, hihintuan at hihintuan ko yan. Anybody home? Sagot! Tapos mamaya may sumagot pala, no? Hindi mo na inuwi ang tong apartment mo. Titirahan na namin to. Hindi. Kapatid ko araw-araw nag-check dito. Dito silang tutulog. Itong katabi ni Watod na sasakyan, yan si Warang. Second camper van project natin yan. Malapit na salpakan ng mga rigs yan ng SR Performance. Hindi ko na nagagamit yung sasakyan talaga. Ayun! Gulf Oils. Ambassador tayo at endorser tayo ng Gulf Oil, di ba? Ito yung oil na ginagamit ko sa mga sasakyan natin. Sa motor, sa mga motor. Sa dalawang sasakyan to, kay Warang at saka kay Watod. Kailangan ko na silang ipa-change oil. Ngayon, naisip ko, in exchange sa magandang experience ng lugar sa Nueva Vizcaya, naisip ko, since marami naman akong stock dito, what if, no? Sa simpleng paraan, ibalik natin bilang pasasalamat na magdadala ako ng maraming Gulf Oil sa Nueva Vizcaya. Ito, para to sa mga tricycle drivers may mga pang scooters din. Dadala ako, tapos bigyan natin yung mga karapat-dapat bigyan natin, no? Hindi ko sila papahirapan. Walang prank na mangyayari, walang pahirapan. Pag alam kong parang maganda yung aura ng tao na deserving naman na bigyan ng bagong oil, mga tricycle drivers dyan, bibigyan ko kayo. Magdadala ako ng madami, mga taga Nueva Vizcaya. Sisimplihan lang natin yan. Iaabot ko lang yan talaga sa mga taong gusto kong bigyan. Kasi aanhin ko naman kasi to kung nakatambak lang dito, di ipamigay na natin para may magamit na rin magamit din ng iba yung mga oils na to. Ito yung pang scooter. Ito yung mga pang tricycle. Ang dami kong nakitang tricycle sa Nueva Vizcaya. Di magdala tayo. Regaluhan natin yung mga deserving ng mga tricycle drivers doon, tsaka yung mga riders doon nagsa-scooter, di ba? Para hindi lang si boy first time yung gumagamit ng Gulf Oil, pati rin yung mga first timer, di ba? Ang dami kong gustong gawin sa Nueva Vizcaya. By the way, gusto ko magpasalamat sa lahat-lahat ng mga taga Nueva Vizcaya sa mainit ninyo na pagtanggap kay boy first time sa inyong lugar. Napakaganda ng lugar ninyo. Welcome pa ako na maging taga Nueva Vizcaya na. Kahit sobrang gala ko at kung saan-saan ako napuputang sulok ng Pilipinas, iba pa rin kapag nasa bahay ka na at kasama mo ang pamilya. Sabi nga, there's no place like home. When I was a young boy, a father. At sa wakas, ay nabigyan din natin ng oras si Daddy Spike. Sa mga bago nga palang first timers dito, ito ang Honda XADV 750 natin. Nakaikot ito na Pilipinas noong nag-second solo Philippine Dupe ako. Kaso ang problema, ilang buwan ko nang hindi nagagamit to at ilang buwan na rin tong hindi napapaandar. So what's the point in all of this that you will never change? Teka lang, bahala ko siyang dalhin na Nueva Vizcaya. Babalik motor tayo, van life, motor mixed. Kailangan ko na siyang palitan ng bago kasi nga ganun palang mga malalaking motor tulad nito. Kapag hindi nyo nagagamit yung motor nyo, kahit maganda pa yung battery nyo, sa loob ng 3 months masisira yung battery. Kaya dapat pala hinuhugot ko siya, tinatanggal ko yung battery kapag hindi ko nagagamit yung motor. Palitan natin, alis tayo, saksan ko to ng bagong baterya para soon madala natin ito sa Nueva Vizcaya. Pakpakin natin yung matataas ng mga bundok doon ng Ifugao, kahit saan. May camper van tayo doon, may small scooter, meron pa tayong big bike. At dahil sa iyo mamaya ay halos kapitbahay ko lang, ay dinaanan ko na muna para samahan akong bisitahin ng aking kaibigan sa Paumbong, Bulacan.
Kumusta? Okay naman kuya. Maghay ka sa kanila. Hello! Wala tayong magawa eh. Malaking kaibahan ang nakikita mo ang isang lugar sa baba at ang view sa taas. Yung nakikita nyo nag-iisang bundok na yan, Mount Arayat yan. Pero Pampanga na yan. Buti hindi ka busy. Katatapos na ako mag-edit. Katapos mo mag-edit. May upload ka ba? Yung kahagabi, tapos ngayon nag-edit ulit ako. Ngayon ko lang ulit bro kasi nalakad. Kasi nga yung XADB, bubuhayin na natin kasi nga ito yung battery. Oo. Eh yung kaibigan nating si Tale, nga pala, pupunta pala tayo ngayon ng Hagonoy. Hagonoy ba? Paumbong. Paumbong. Para bisitahin yung isa nating kaibigan na si Tale na mahilig din yun sa mga camping-camping. Naka Suzuki Jimny yun bro. Eh meron siyang extra battery na binili noon na hindi niya nagagamit. Magandang klaseng battery pang big bike. Eh fit siya sa XADV. So pipikapin natin. Pero gusto niya makita para masukat niya. In time, madala natin sa Nueva Vizcaya, XADV. Bakbakin natin yung mga Bakit natin mga bundok. bakbakin natin yung mga bundok. Tsaka yung isang motor pa bro na Suzuki Avenis. Pwede ka ba sa kunwari bukas o sa susunod na araw? Punta tayo muna ng Laguna, pick upin muna natin yung isang motor doon. Pwede kuya. Tapos dalhin na natin sa Nueva Vizcaya para natin tayong motor no. Para minsan sasamahan kita sa trip mo magmotor, magmomotor tayong dalawa. Hindi mo namimiss ang Nueva? Namimiss ko na nga. Ako rin eh, nalulungkot ako pag ano eh. Di ba nga unang araw, pangalawang araw okay pa eh. Tapos mamaya kung hinahanap mo na ngayon yung ganda, yung kabundukan, yung ano ba, yung klima, init dito sa atin eh. Mag-birthday mo na ako. Ayoko naman mag-birthday ako na ano eh, na malayo kay Hana tsaka sa pamilya, di ba? Oo. Hello again, Malolos, Bulacan. It's been 13 years na nakatira ako dito sa bayan na to. Aminin ko hanggang ngayon hindi ko pa rin kabisado lahat ng kwento ng ano meron ang Malolos, Bulacan. Dahil kung kakalkalin ko lahat ng history ng Malolos, Bulacan, napakalalim. Ni hanggang ngayon nga hindi ko pa nga natatapos ikutin ang lahat ng sulok ng Malolos, Bulacan eh. May mga kwento nakaka-surprise pa rin hanggang ngayon. Ito yung tinatawag na Malolos Bayan, di ba bro, no? Oo kuya. Nagtatanong ako, taga Malolos ako, pero hindi naman kasi ako tubo Malolos. Ito, alam mo kwento ng building na yan? Ay, hindi pa. Oo, alam ko. Sige. Oh, yung building na yan, ang unang parang naging Malacanang. Dito sa Malolos. Wala pang Malacanang nun. Oh? Yan ang nagsilbing Malacanang bro. Ng mga kapanahunan pa ng mga Kastila. Hindi mo alam. No? Hindi ko alam yun na. Totoo. Diyan nagmi-meeting dati yung mga pangulo lang. Sino mga pangulo? Hindi kasi ako masyadong hilig sa history. Mga historical, hindi ako masyado eh. May interest ako konti. Yun, hysterical. Hysterical sa historical. Pero lalim ng kwento ng lugar natin sa Malolos. Inunti-unti ko yun dati eh. Tinry ko naman maging mahilig ba sa history. Hindi talaga. Bigay ng impormasyon lang about sa bayan, ganyan-ganyan. Pero tipong, mayroon kasing mga taong gano'n na grabe talaga pagkausap mo, alam na alam talaga yung history ng mga lugar. Encounter ka na ba ng gano'n? Hindi pa naman kuya. May na-encounter ako ng gano'n. Bawat tanong ko may sagot. Oo, by the book talaga. Historian siya, historian. Ang hirap kausap. Wala kang tamang sasabihin. Kasi lahat alam na niya Lahat talaga. kasi alam niya. Yung history ng Baraswain, alam mo na? Ang alam ko lang sa Baraswain Church, yan yung nasa lumang 10 pisong pera dati. Bakit ano pa ba ang malalim na kwento? Wala naman. Yun lang din yun. Yun lang din yun. Yung may pusa na hinahanap mo, pero wala naman talaga. Wala naman eh. Wala na. Nakaalis na. Tagal mo kasing hanap eh. From north to south, bago mo marating ang Paumbong ay madadaanan mo muna ang Hagonoy. Ang bayang Hagonoy ang tinaguri ang seafood capital of Bulacan. Isip ko ng kahit anong seafood. Meron dito niyan sa malawak na karagatan ng Hagonoy na katugtong ng Manila Bay. Pangingisda ang pangunahing hanap buhay ng mga lokal dito. At meron silang tinatawag na pondohan dito. Dito lahat binabagsak ng mga mangingisda ang kanilang mga huli. At mula dito sa pondohan ay dinidistribute yan sa iba't ibang bayan ng Bulacan. At hindi lang dito sa Bulacan. Nakakarating ang mga seafood dito sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Wala na.
Ubus na. Dito na tayo sa bahay ng ating kaibigan na si Brotale. Sa kanya ko kukunin yung bagong battery ng ating XADV. Yo, my man! Apaka-tahimik na yung my man. Ganyan talaga yan. Sa totoong buhay na. Pareho ka? Pareho? Tapos yung tuba, parehas lang din. Anong tawag sa battery na to, bro? Lithium battery. Ang gaan, no? 30,000. Hindi, joke lang. Mahal naman yun. Ang mura lang na binigay sa atin. Ito si Brotale. Kaibigan namin yan nila last week. Yeah. Nagkita na rin kayo, bro, no? Oo, Nung sa NLEX. Kung naalala niyo yung vlog ko na sabi ko binabati pa natin na, uy, napakaganda nung jeepney. Tapos siya pala yun. Hindi pala siya makababa ng ano, bro, no? Ng Content yung sasakyan. oo, kasi bagong tin yung sasakyan niya kaya hindi nagbababa. Siya pala yun. Kaway na ako. Hindi mo pwede ba sa picture. Hindi ako makikita. So, mamonitor natin yung battery ng motor kung tayo ay hindi bumabiyahe. Mamaya kakabit ko na to. Isa rin to sa mga dahilan ng pag-uwi ko muna ng Bulacan para ma-change oil yung ating mga motor na. Tsaka mabuhay ko na yung ating XADV. Sayang eh, hindi ko kasi siya masyadong nagagamit. Tapos natatambak lang. At least ako mabuhay ko lang yung si Daddy Spike at ma-maintain lang siya na kahit hindi ko masyadong nagagamit ay buhay ba siya. Kondisyon naman yun, battery lang naman ang problema. Ito, ay ngayon meron na tayong bagong battery, mas magandang battery. Tapos nasa isipan ko na rin yan na dalhin na rin ng Nueva Vizcaya ang ating XADV para at least nagagamit-gamit na rin doon. Kasi kapag andito lang siya talaga, talagang nasa grahe. Sayang ba? Di ba? Kawawa din yung motor. Ganda-ganda ng motor, hindi natin nagagamit ng maayos. Kaya dalhin natin siya kung saan natin siya mas magagamit at makapag-explore talaga siya ng hindi lang Nueva Vizcaya. Pwede tayong umakit na nakamotor up north, like Ifugao, mga tipong mga sagadang ganyan na talagang parang negative na akit ni Watod. Bakbakin natin yan ng XADV, di ba? Mga motor natin, andun na lahat sa mapupunta. Pero ito yung motor ang pinakahuli na dadaling ko doon. Mga small scooters muna. At syempre dahil hindi naman kami madalas magkita ng aking kaibigan na to, napachill muna tayo konti. Konti lang naman. At konting kwentuhan. Coming on the side of the road. Curious ba kayo kung anong madalas pinag-uusapan namin? Simple lang. Kung paano abutin yung mga pangarap namin sa kalmadong paraan. Ganun lang. Kinagabihan, kinabit ko na yung battery. Excited na ako eh. Napakadami kong wire na ikakabit dyan. Yung mga ibang features ng motor may mga nakakabit dyan. Dagdag features ba? Para madala na natin to sa Nueva Vizcaya. Moment of truth. Kung aandar ba siya pagkatapos ng ilang buwan na deads. Ayaw ko muna yung lalak. Okay. Power on. Mandar ka. Tiwala lang. Welcome back, Daddy Spike. Daming amyo. Binakayo na ng gagamba. After ng Philippine loop ko, kailan pa yun? Anong month pa yun? Napakatagal na nun. Pagkatapos nun, nagpahinga na dito yung motor natin. Kaya nasiraan tayo ng battery. Pero at least ngayon, pagkatapos ng ilang buwan, buhay na ulit siya. I think I know you from before. Maganda ang gising ng inyong boy first time. Kasi nga nabawasan tayo ng isang alalahanin. Want more? No, I got a thing going on. Pintura yan? Ito, wala po yan. Tatanggal din po yan. Tatanggal din. Hatingan kung tawagin dito sa anong barangay ito? Viva Santo Niño Jesus de Bunga. Barangay Bungahan. Lahat ng mga tao dito naglalagay ng pintura sa buong katawan nila. Parang ati-atihan. Fiesta ng Bungahan dito sa amin. Katabing barangay.
Saan ba ito? Boy first time. Isipin nyo, 13 years na ako dito. Ngayon ko lang nasaksihan to. Grabe! Happy Fiesta! Isang tradisyon ng Barangay Bungahan ang mag-celebrate ng fiesta na nagbabalot sila ng pintura sa kanilang mga mukha sa buong katawan. Hello sir! O, bigyan mo yung sticker. Oh. Ayan. Salamat po. At ito na nga, hindi ako nakaligtas. Yeah! Oh, shout out! Ano mo? Bigyan ko yung sticker ha. Boy birthday muna, boy birthday. Sige, happy fiesta! Bakit wala? Bakit ako wala? Oh, busin nyo na! Okay na. Happy Fiesta! Thank you, happy fiesta! At tulad nyo ng inaasahan, nangyari na nga. Oh, naubos na! Ito. Wala na, naubos na! Wala na, ubos na! Thank you! Oh my God! Happy Fiesta! Guys! Oh! Lumukha akong clown. Pero water, ano naman daw to eh. Natatanggal naman ng tubig. Oh my goodness. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganitong klaseng fiesta. Solid ah. Happy Fiesta, Barangay Bungahan. Katabing ano lang yan. Barangay nitong barangay ng bahay namin. Pati sa ipin ko nilagyan ako. Happy Fiesta sa lahat ng mga taga Bungahan. Parang pag San Juan, naalala ko, nagbabasaan ng ng pagkatao. Pero natatanggal naman daw to ng tubig. Grabing ending ng vlog. O siya, taligo na ako nito. Maraming salamat sa pagsama sa ating vlog. Mga kaganapan ko sa buhay na kung ano-ano lang sinasama ko kayo para at least meron tayong mapanood. Nagre-ready na akong bumalik sa Nueva Vizcaya. May mga kailangan lang tayong hakutin doon. Ganun po man ay masaya ako na nakaselebrate ako ng fiesta ng Barangay Bungahan dito sa Malolos, Bulacan. Ang lakas mga boy first time. First time mo malagay ng pintura sa mukha. Pinalik tayo sa next vlog. Tapang ng pintura. Whatever you want to